kabayan, kinalalagyan po natin dito po sa lalawigan ng Ilocos Sur at sa bayan po o sa lungsod ng Vigan. Nakakikitaan po ninyo ng iba't ibang mga produkto na kagaya po ng ating mga nakikitang kagaya ng t-shirt, mga kumot, mga pangkamot, mga handbag, mga sari-sari, mga wallet, ano po. Nay, ano ka dito? Anong pangalan nyo, Nay? Auring, sir. Aling Auring. Ito bang mga t-shirt ninyo? Kayo gumagawa? Kayo ba gumagawa nito? Oo, sir. Oo. Ito yung mga, di ba galing sa China ito? Han, sir, vegan. Bigan ito ha. At magkano ang benta ninyo ng mga t-shirt? 90 lang, sir. 90. Pero bakit pag binibili ko sa Baclaran sa Metro Manila, 50 lang? Pag walang tatak, sir. Ganon. Pag nilagyan nyo ng tatak ng bigan, nagiging 90. Wala bang tawad? Yan lang ang last namin, sir. Kasi Yung pinaka-last natin, magkano ang pinaka-last? yan lang, sir, 90 pesos. 90 lang. Talagang hindi kayo mabibiro. Hindi na, sir. Taga saan kayo, Aling Auring? Pagburnayan, sir. Dito, Pamburnayan. Kayo po ba gumagawa rin ng burnay? Yung asawa kong gumagawa, sir. Ganon. Ang asawa po ninyo, Chinese din? Half, sir, Chinese. Panay half Chinese ang mga gumagawa ng burnay. Bakit po? Kasi yan ang yung tatay niya si Fidelgo ang tatay niya, sir. Yung matanda, sir. Fidel ang pangalan tatay niya, sir. Fidelgo. Si Fidelgo, pagkatapos, ang asawa niyo, anong pangalan? Bongbonggo, sir. Si Bongbong, asawa mo. Na-interview ko. Okay. Sa kanya ang palayok, ang tapayan, at sa iyo naman ang t-shirt. Yes, sir. Okay, Aling Auring, ilan po anak ninyo? 4, sir. 4 lang. Ang kanyang tatay ay 20 ang anak. Okay. Okay, kabayan ko. Dito po tayo sa kinalalagyan po natin sa Pamburnayan na dinayo po ng palatuntunang ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, napakarami ng gumagamit ng Feed Pro. Ang Feed Pro po ay talagang inaano ko sana, talagang maganda po. Yun nga, sabi nila, ang aming baboy, pag kami nag-aalaga, nakaka-90. Nagyababi ko na kami, nakaka-100 kahit may bagyo. Sa akin po talagang iaano ko na Feed Pro talaga. Dahil subok na talaga kasi nakailang feeds na nga po yung inaano namin. Saka sa pagkakarni po, maganda ang karni ng Feed Pro. Okay po, hindi po ako masyadong hirap at ang aking po mga alagay talagang mabibigat. Sa Feed Pro, nakasisiguro kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Sapagkat ang Feed Pro ay walang anumang halong kemikal, hormones at antibiotiko. Ang lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng ating alagaing baboy. At alagaan pa ang baboy sa likas na paraan. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at siguradong walang masamang amoy. Kaya't ano pa ang hinihintay niyo, kabayan? Feed Pro na! Huwag po kayong lalayo, kabayan. Mamayang kaunti ang ating dagdag kaalaman dito sa ating palatuntunan, ating alamin. Pagkalipas lamang ng ilang paalala. Okay, kabayan. Dahilan po sa maraming kahilingan ukol sa pag-aalaga at pagpaparami ng quail o pugo. Hayaan po ninyong muli po nating maibalik ang ilang kaalaman ukol sa pag-aalaga ng nasabing ibon. Sa mga diseases na pugo, sa pugo, tumatama sa pugo, anong masasabi po ninyo, Doktor? Sa kasalukuyan po, como ang populasyon ng pugo ay masyado nang napakarami, marami na rin ang bilang ng sakit na dumadapo sa kanila.
karaniwan na po na dumadapo ay ang CRD, coryza, sinusitis. Yun po ang pangkaraniwan. Meron din po silang mga sakit na intestinal. Yung pong binanggit ko ay mga respiratory diseases. So ibig sabihin may intestinal diseases na pumapasok dito? Meron din po at pati yung kanilang respiratory diseases, reproductive system nagkakaroon din. Ayun, yung pong CRD ay familiar na sa bawat nag-aalaga ng hayop. Yun po yung sipon na tumutulo sa ilong, ano? Yun naman pong coryza ay ang pagtulo rin ng sipon, may kasama po ang pamamaga ng mata. Yun naman pong sinusitis ay yung pamamaga ng sinus dito sa bandang ilong. Meron pa rin pong isa, yung pamamaga ng mata na tinatawag naming keratoconjunctivitis. Namumula rin ang mata nun? Namumula po, bumubukol, nagsasara hanggang sa hindi makakain at mamatay. Yun ang sore eyes ng mga pugo. Sore eyes po ng pugo. Okay. Sa paggagamot, usually binibigay po natin dito, doktor? Meron tayong iba't ibang klase ng antibiotics na maaaring gamitin. Familiar na po doon, pangkaraniwan na ginagamit yung erythromycin. Meron din po tayong ginagamit na norfloxacin, merong chlortetracycline, may penicillin at streptomycin combinations. Yun po ay hinahaluan natin ng multivitamins para sa recovery nila. Parang tulong na po ninyo, doktor, sa mga nag-aalaga. Kung magbibigay po tayo ng mga gamot na yan sa mga sakit na CRD, coryza at marami pang iba, gaano po kadalas at karami ibibigay? Kung sila po ay talagang matinding dinadapuan ng pagkakasakit, ina-advise ko po na ang paggagamutan ay tumagal ng 5 hanggang 7 araw para sa kumpletong recovery. Gaano pong karami porsyento ibibigay? Ang available po nating mga gamot ay pangkaraniwan na 1 teaspoonful per gallon of water. Normal yan? Ano yan? Average ang pagbibigay? Opo. At kung nagpapatuloy po yung sakit, wala nang dapat gawin? Pwede pong itaas pa ng konti ang level ng gamot. Let's say 1.5 teaspoon per gallon para mas maging epektibo. Ito ba, doktor, napapares po ito rin sa mga ordinaryong puguan na homemade po yung kanilang mga incubator? Para masabi naman natin na kung anong ginagawa nyo, pwede nilang gawin sa kanilang home industry po. Ito pong aming mga incubators na ginagamit ay mga electronic na po ito at ang yung huli pong modelo nito ay kung tawagin nila computer controlled na po. Hindi na po ito katulad nung maliliit na mga table type. Ito po yung makabago na. Ito, doktor, hindi pa kumakain to, no? Hindi pa po sila kumakain dahil bukas pa po sila ilalabas sa hatcher. Bukas pa po sila mag-uumpisa ng kanilang buhay sa labas ng hatcher. Normally po, on the average, kailan masisimulang magpisaan yan? After 17 days po, pwede na po silang hanguin. 16 days po mag-uumpisa sila, 17 days. Ang pinakamatagal po ay 18 dias. Meron bang pagkakataon na may nahuhuling mapisa o hindi po napipisa? Merong pagkakataon na nahuhuli ang pagpipisa, lalo na kung nagkakaroon ng blackout, hindi sufficiente yung init, nadidelay po yon. At yung iba hindi makalabas ng shell na nauuwi sa pagkamatay. Kung tutuusin, kabayan, hindi nababawasan ang mga namimili ng itlog ng pugo, mga restaurant at iba pang nangangailangan nito. Ang nabawasan, kabayan, ay mga nag-aalaga ng pugo at kakulangan ng promotion nito para sa mga pamilihan. Quail, pugo, kabayan, mula sa palatuntunan, ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers.
Kabayan, napakarami ng gumagamit ng Feed Pro. Ang Feed Pro po ay talagang inaano ko sana talagang maganda po. Yun nga, sabi nila, ang aming baboy, pag kami nag-aalaga, nakaka-90. Sabi ko na kami, nakaka-100 kahit may bagyo. Sa akin po talagang iaano ko na Feed Pro talaga. Dahil subok na talaga kasi nakailang feeds na nga po yung inaano namin. Saka sa pagkakarni po, maganda ang karni ng Feed Pro. Okay po, hindi po ako masyadong hirap at ang aking po mga alagay talagang mabibigat. Sa Feed Pro, nakasisiguro kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Sapagkat ang Feed Pro ay walang anumang halong kemikal, hormones at antibiotiko. Ang lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng ating alagaing baboy. At alagaan pa ang baboy sa likas na paraan. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at siguradong walang masamang amoy. Kaya't ano pa ang hinihintay niyo, kabayan? Feed Pro na! Mamaya, kabayan, mga kasagutan sa mga tanong at kahilingan ukol sa mga naipalalabas ng ating palatuntunan. Q&A, tanong at sagot pagkalipas lamang ng ilang sandali. Okay, kabayan. Ang ilang katanungan mula sa mga viewers ng ating alamin. Una, mula kay Ginoong Lamberto Maniego ng Marcos Highway sa lungsod ng Marikina. Saan maaaring makakuha ng mga pananim na paminta o black pepper? Pwede ba ito sa Metro Manila? Ang ibang halaman tulad ng kalamansi at iba pang mga citrus. Magkano po ang presyo? Una po, kabayan, ang presyo po ng mga halamang ito ay makukuha po ninyo sa mga nagbebenta. Ang halimbawa po ay sa Ato Belen Farm sa San Pablo City. Ang paminta po ay maaaring itanim sa Metro Manila. Kailangan lamang po nito ang open area sa mga taniman. Medyo maselan sa umpisa. Subalit kapag tumubo na, okay na po ang paglaki. Ang ibang citrus, ganoon din po, kabayan. Kailangan naman ng tubig, lalo na sa panahon ng tag-init. Okay, ang tanong, ukol naman sa mga range chicken mula kina Doming Poblador ng Sampaloc, Manila at Justina Melchor ng Tondo, Maynila. Saan maaaring makakuha ng mga manok na nai-feature ng ating alamin na pulahin ang kulay? Ang na-feature po namin, kabayan, ay sa lalawigan po ng Nueva Ecija. Pero maaari po kayong magtanong sa Tiaong Experimental Station sa lalawigan po ng Quezon. Marami silang kontak ukol sa mga manok na nabanggit at kung ito po ay inyong makukuha at kung saan. Kung madaling maalagaan ang mga ito, narito ang ilang pahapyaw na kaalaman ukol sa nasabing manok. Sa pinatutuan mo, itong karga-karga natin na Opo. Hubbard. Itong Hubbard po natin. Opo. Meron pa bang nakukuhang Hubbard na manok? Ang alam ko po, Jerry, no, ito po nakuha po to ni engineer, na itong mga sisiw na to. Nung dinala niya dito, nabili niya rin po to. Mga ilang sisiw nang dumating dito? Ito po, dumating po dito, mga 150 po to na sisiw. Sisiw. Pagkatapos, naparami? Ito po, lumaki lang po, no, nang wala naman pong namatay sa sakit. Ganoon, okay lang ha? Opo, at sa tulong po nung mga binibigay nating suplemento na mga sa tubig para nang sa ganun hindi sila kapitan ng mga sakit. Okay, sa pagpaparami nito, ilan bang itlog ang nakukuha natin per layer? Ang itlog po nito, no, Jerry, tumatagal po to ng pangingitlog ng mga hanggang 4 hanggang 6 na buwan na tuloy-tuloy na nangingitlog. Sa isang clutch ng itlog, mga ilang bilang? Siguro po
Jerry, marami-rami po ang aabuti. Ano ba yan? Yung hindi sa isang itlog, di ba? Ordinarily, mga 15, 18. Sila po maaari pong kahit po umabot ng 40 hanggang 45, depende po yan sa Sa isang pagkain. cycle, sa isang Yes cycle. po, opo. Tapos, kapag ka nagpapapisa ka, sapagkat sanay ka rin sa mga panlabang manok, panabong, mga ilan ang napatutuloy mo bilang sisiw? Ito po, kapag po maganda talaga, tulad nito, ang bilang tayo ng 100 itlog, ang mapipisa po dyan, mga 95% po ang mapipisa. Ganon. Tapos, ang nakukuha mong mga layer, marami rin. Marami rin po. So, ang nangyayari ito, ano yan? Pinararami nyo para pansariling gamit o ipinagbibili o pinamimigay o ano? Ngayon po, Ka-Jerry, ang ginagawa po natin, dahil nga po pinopromote po ni Engineer Sangga yung organic na mga pagkain, itlog. Sa ngayon po, ang mga itlog po nito, ang nagkukonsume po nito siya at yung kanyang mga pamilya po. Okay naman. Opo. Malalaking itlog. Malaki po ang itlog. Sa simula po, maliliit pa. Pero kapag po ng itlog na ng mga 2 hanggang 3 itlogan yan, nagde-develop na po yan, lumalaki na po. Tapos itong ganitong klaseng lalaki, mga ilang kilo ito? Umaabot po to sa ordinaryo pong pagkain, kung bibigyan natin, umaabot po ito ng hanggang 8 kilo. Kabayan, kung sakaling may mga tanong po kayo ukol sa mga naipalalabas ng ating alamin, kontak lamang po kayo sa telepono o sa email ng ating palatuntunan. Q&A ng ating palatuntunan ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, napakarami ng gumagamit ng Feed Pro. Ang Feed Pro po ay talagang inaano ko sana, talagang maganda po. Yun nga, sabi nila, ang aming baboy, pag kami nag-aalaga, nakaka-90. Nagyababi ko na kami, nakaka-100 kahit may bagyo. Sa akin po talagang iaano ko na Feed Pro talaga. Dahil subok na talaga kasi nakailang feeds na nga po yung inaano namin. Saka sa pagkakarni po, maganda ang karni ng Feed Pro. Okay po, hindi po ako masyadong hirap at ang aking po mga alagay talagang mabibigat. Sa Feed Pro, nakasisiguro kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Sapagkat ang Feed Pro ay walang anumang halong kemikal, hormones at antibiotiko. Ang lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng ating alagaing baboy. At alagaan pa ang baboy sa likas na paraan. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at siguradong walang masamang amoy. Kaya't ano pa ang hinihintay niyo, kabayan? Feed Pro na! Kabayan, ng kasunod po ay mga pagpapakitang gawa sa ating advanced meat processing sa GSK Gabayan sa Kabuhayan, pagkalipas lamang ng ilang paalala. Okay, kabayan, sa araw na ito, hayaan po ninyong maipakita po namin ang mga kaganapan sa Advanced Meat Processing ng GSK. Medyo kakaiba po ito sa mga beginners na seminar para po sa meat processing, kabayan. Narito po ang paraan ng paggawa ng corned beef na naisagawa sa GSK Meat Processing 2 Seminar. Una, kumuha ng 1 kilo ng beef na hiniwa sa cubes. Sunod, ihanda ang cover pickle solution. Sa cover pickle solution, kakailanganin ang mga sumusunod: refined salt, curing salt, phosphate, vitamin C powder, at sugar.
Haluin ng mabuti at tunawin sa isang tasa ng chilled water. Ibabad ang 1 kilo ng beef cubes sa solution at i-cure ng 1 araw or overnight. Matapos i-cure ng 1 araw, i-drain ang karne at hugasan. Matapos hugasan, maghanda ng para sa seasonings. 1 to 2 teaspoon ng ground black pepper, 1 tablespoon ng corned beef seasoning, 1 teaspoon ng nutmeg, 2 tablespoon ng chopped garlic, 2 tablespoon ng chopped onions at 2 hanggang 4 na cups ng water. Haluin ng mabuti at ilagay kasama ang karne sa pressure cooker. Palambutin ang karne sa pressure cooker ng 1 oras. Pagkatapos palambutin, ihiwalay ang karne sa sabaw at kumuha ng 1 tasa sa sabaw. Sa isang kawali, maglagay ng 1 kutsarita ng try-mix seasoning at karagenan. Tunawin sa 1/4 cup ng tubig at palaputin. Durugin ang karne at ihalo ang mixture na pinalapot. Yan po ka Jerry ang corned beef sa ating GSK seminar. Kabayan, sa mga seminar ng ating palatuntunan sa GSK, tiyak po ang maayos na pagtuturong makukuha po ninyo. At sa pagpasok sa negosyo, halimbawa sa pagpoproseso ng karne. Kaunting tiyaga, puhunan, at imagination kabayan ang kailangan. Tiyak ang tagumpay po ninyo sa hanap na hanap buhay. GSK, gabayan sa kabuhayan. Huwag po kayong lalayo kabayan, mga kaalaman sa pag-aalaga naman ng baboy na pinag-usapan sa isang seminar at pulong-pulong sa lungsod ng Legazpi sa Bicol. Ukol sa pakaing Feed Pro at sa paraang PIGS. Pagkalipas lamang ng mga paalala sa ating alamin Advertisers Directory. Everything you need to learn about our livelihood technology is now on DVD format. Get your copy now at the following branches. Fast times need fast solutions. That's where Infotex comes in. Announcements in schools and universities. I get to know kung may pasok o wala. For fast delivery. Mabilis namin natatrack ang mga packages. Via text for nationwide safety and security. Mabilis namin nakuha ang command mula sa central base. Infotex cares for your health. We get outbreak information and vaccines via text. Everything in a click. Caring solutions by Infotext. Kabayan, napakarami ng gumagamit ng Feed Pro. Ang Feed Pro po ay talagang inaano ko sana, talagang maganda po. Yun nga, sabi nila, ang aming baboy, pag kami nag-aalaga, nakaka-90. Nagyababi ko na kami, nakaka-100 kahit may bagyo. Sa akin po talagang iaano ko na Feed Pro talaga. Dahil subok na talaga kasi nakailang feeds na nga po yung inaano namin. Saka sa pagkakarni po, maganda ang karne ng Feed Pro. Okay po, hindi po ako masyadong hirap at ang aking po mga alagay talagang mabibigat. Sa Feed Pro, nakasisiguro kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Sapagkat ang Feed Pro ay walang anumang halong kemikal, hormones at antibiotiko.
ang lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng ating alagaing baboy. At alagaan pa ang baboy sa likas na paraan. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at siguradong walang masamang amoy. Kaya't ano pa ang hinihintay niyo, kabayan? Feed Pro na! Okay, kabayan. Kamakailan, kasabay ng isang bootcamp na ginawa ng Sante Feeds Foundation sa Bicol na dinaluhan ng mga nais na pumasok at magtagumpay sa negosyo. Naidaos din ng FeedPro at ng ating palatuntunan ang isang pulong-pulong pangkabuhayan na dinaluhan ng maraming nag-aalaga ng baboy sa kapaligiran ng lungsod ng Legazpi. Lahat ay nasiyahan sa mga pinag-usapan at lahat ay gagamit na ng FeedPro at paraang PIGS. Noli is from 44. Barangay 44. Question po ko dun sa sa nabanggit ni Doc na dun sa baboy na nag-scouring pagkawalay. Sa pagkakaintindi ko sa presentation mo, fermented yung pinapakain dun sa inahin. Doon tayo sa doon sa piglet. Kasi pag winala yung piglet, pag winning, nagtatae. Yun yung banggit mo kanina. Ngayon, pagka feed pro pinapakain natin, hindi magtatae. Ibig ba sabihin nun, pinapakain natin na sila ng fermented doon sa bake? Doon sa lechon? Yung bake nga mismo. Okay, sagot. Okay. Yung inahin ang talagang pinapakain ng fermented. Tulad ng sabi ko, ang bad bacteria kasi ay pwede rin mai-transfer doon sa gatas. Nung inahin. So, doon natin siya ginagamitan ng fermented. Pero tandaan nyo, sa piglet natin, tinuturuan muna natin siyang kumain ng solid food. Ayan. So, ano-anong kagandahan? Bakit hindi nakakapag-transfer? Sapagkat nagkakaroon siya ng mas mataas na immune system yung inahin, yan ay nakukuha ng biik through milk nung mga nung gatas ng inahin na ipupunta sa kanyang mga biik. So, yung pakain natin sa pagwalay natin. Microphone. Yung pakain natin doon sa pagwalay natin, hindi siya fermented. Hindi pa fermented. Yes. Sapagkat, tandaan nyo, tinuturuan muna natin mag-digest ng solid food yung mga biik bago natin siya ituruan na makapag-digest ng fermented feeds. Meron pa ko, sir. Isa pa, pwede sir, kasi napag-usapan na before yan dito sa Bicol, yung Feed Pro. Kasi pina-follow ko to before, kahit nung hindi pa ako umuwi dito. 3 years pa lang ako dito eh. Pinapalo ko na to sa True Internet, sa ating alamin. Ngayon, kasi ang nagiging concern is, pagka kinatay daw, ang Feed Pro, ang baboy na kumakain ng fermented food, matubig. Yan ang naririnig ko, pero hindi ko pa naman nakita. Anong masasabi nyo sa pananaw ng mga tao? Okay. So, actually, mas marami kami nakukuha na feedback ay maganda ang karne ng baboy. Okay, tingnan natin. Siyempre, hindi lahat ng specs ay nakukuha sa feeds. Kailangan din, bago katayin kasi yung baboy, meron tayong tinatawag na rest period. Kapag yan ay pinainom mo ng tubig at hindi mo properly rested ang baboy, siyempre magtutubig ang karne. Kaya kailangan, bago katayin ang baboy, ito naman ay para sa mga nagkakatay na ng baboy, para alam nila, kapag hindi na fast yung baboy, hindi fasted, at hindi nakapag-rest ang baboy, bago katayin, magtutubig talaga ang karne. Yun ay walang significance doon sa ating tinatawag. Pero siyempre, ang tinatarget natin ay yung mas masarap na lasa ng karne. Pero siyempre, bago yung katayin, kailangan muna na rested at least 12 hours yung baboy. Sir, doon sa, for example, kung meron kaming magpapagkatulad data ni Sir, magpapagawa pa lang sila, meron ba tayong technician or somebody na tutulungan kami para magawa namin ng tama yung kulungan? At the same time, meron ba yung fee? Or kasama yun sa sa serbisyo? Okay. So, saan area kayo, sir? Dito lang sa Legazpi. Legazpi. Tatawagin ko yung pinaka-area manager ng Legazpi tsaka ng Albay. Albay Yan, si Boss Randy. Ipapakilala niya sa inyo yung mga technician. Sir, ikaw na bahala kung pamimirendahin mo yung mga technician o hindi. Libre naman yun. Actually, nagka-explain na
Hello, good afternoon po. Pakilala niyo yung mga technician. Una dito sa First District, ka-start lang si Noemi, Tabaco, Malinaw, tapos Tiwi. Anong area kayo, sir? Dito na sa Legazpi, sa Pawa. Sa Pawa. So, nandito po si Norman, nandun po sa likod. Siya po ang mag-area. May mga contact number, pwede namin i-ano sa inyo sa ibibigay. Tapos, Ligaw, Piodoran, si Ronald. Tapos si Edson sa Pulangi, Libon. Yun po yung party UWAS. Eh, bayad libre. Libre po. Technical Kahit service po hindi pa yan. kami nagpapakain ng Feed Pro. Ano sa? Kahit hindi pa kami nagpapakain ng Feed Pro. Paayos na kinyo lang, sir, papunta doon. Ayos na. Ako po si Mike Albanyo, taga Iriga City. Yung tanong ko po kasi tayo ay hindi pa ako experience sa pagbababoy. So, basically ang focus ko yung pag-setup ng pigs. Ang tanong ko po is tungkol dun sa IPA. May treatment po ba tayo tungkol sa IPA? Kasi alam natin, pag kinuha natin dun sa mulinuhan, sa mill, baka may mga insekto, sabi nga sa amin sa Rinconada, may salnep. Oo, yung mga IPA, kaya paano kung yung nakuha namin, kailangan ba namin i-treat o anong treatment para maiwasan na magkaroon ng ganun yung IPA na ilalagay namin dun sa pen? Okay. So, ang concern ay, una kong sasagutin, ano ba yung mga pwede mong i-apply para umalis yung mga insekto, halimbawang meron, yung mga weevils ninyo. Anong term nyo dito? Salnip. Yan, salnip. Okay. So, paano natin gagawin yon? Yan ay ini-sprayan natin ng IMOs. Yung mga good bacteria natin, IMO, kung tawagin, yan ini-spray natin. Ngayon, meron din tayong isang method na ginagawa, nilalagyan ng asin yung mismong pinaka-beddings bago ilagay mo yung inyong mga IPA. Sa lupa ilalagay yung asin. Hindi naman ganun karamihan, pero importante na medyo kumalat lamang yung asin. Aalis doon yung mga insekto, lalo pag na-sprayan nyo ng mga IMO. Ngayon, bakit nagkakaroon ng insekto doon sa IPA? Siyempre, yan kasi ay naka-stagnant, pupuntahan talaga ng insekto. Ngayon, pag iniligay nyo na doon sa inyong kulungan at meron niyang baboy, aalis yung mga insekto. Bakit? Siyempre, kung ako man yung salnip at merong baboy sa taas ko, hindi kaya ako umalis. Ayan. Pero sa totoo lang, yun ang kailangan nyo i-spray yung IMO. Ayan, para umalis. Tsaka lagyan nyo rin initial ng salt. Okay? Hindi naman kailangan i-covered, sir. Kahit yung mga 4 na gilid lamang. Ayan, medyo i-concentrate nyo doon. Kayang-kaya nun. Aalis na yung mga honey. Pero, huwag nyo kakalimutan, sprayan nyo pa rin ng IMO. So, okay, salamat po dun sa kasagutan. At least na nasagot yung tanong ko. Yung isa po kailangan ba na masiguraduhin na, kasi minsan, pag kinuha natin yung IPA dun sa mill, di natin maiwasan na may makukuha tayong basa. Kasi paano kung ano. So, kailangan ibilad muna siya bago ilagay natin. Ano ang kagandahan pagka ibinibilad mo yung IPA? Siyempre, ang sunlight natin ay kahit papaano nakakapatayan ng mga bad bacteria, even yung mga virus. Yan yung mga nagiging natural na disinfectant yan eh. Kaya mas magandang ibinibilad. Para matanggal din yung, siyempre, may mga basa, pwede nyo ibilad para yun ay matuyo bago nyo ilagay dun sa bed as beddings. Ato po ng Sorsogon. Sir, yung tatanong ko lang yung sinasabi mong yung pang-disinfect, saan ba may nabibila sa inyo? Yan ay tinuturo natin kung paano gawin. Meron tayong kasama dito, yung ating regional sales manager o even si Randy, ituturo natin with separate na session na kagaya nito, yung process paano gawin, yung mga IMO natin. At saka tinuturo natin kung paano gumawa ng mga fish amino acid, tinuturo natin yan. Doon sa session na yon. Ano ang magagawa natin para mawala ang langaw? Ano ba yung mas malinaw na tanong? Ano yung mga i-apply para mawala yung langaw? O anong gagawin para mawala yung langaw? Parang gusto kong mas tanongin. Ayaw niya ng langaw. Okay, tanongin muna natin, bakit nagkakaroon ng langaw? Alamin muna natin.
Ang langaw kasi, yan ay pupunta doon sa mga undigested nutrients. Kahit pag marami ang prutas, maglalangaw. Pag maraming mga medyo nangangamoy, maglalangaw. Sapagkat may mga undigested nutrients yun. Ano gagawin natin para hindi magkaroon ng langaw? Ini-sprayan din niya ng IMO para maalis din. Bakit? Paano nawawala yung langaw? Sapagkat pag meron tayong mga effective microorganism, uubusin niya na yung mga nutrients na nandun. So yung langaw, hindi na para puntahan pa yun. Yan. Paano pagka meron ng existing? Sa manukan, sasabihin ko rin sa inyo, bago magkaroon ng langaw, dun sa sistema natin na PIGS sa manukan, kakainin na rin ng manok yung mga larvae na tinatawag. Hindi na siya makakalipad as langaw. Kabayan, dahil po sa magandang talakayang naganap sa lungsod ng Legazpi, maraming nag-aalaga ng baboy sa Bicol ang humiling na magsagawa rin po ng isa pang pulong-pulong sa kani-kanilang bayan sa Kabikulan. Ang dahilan, ang maayos na paraan ng pag-aalaga at ang kahusayan ng pakaing FeedPro. Kabayan, ang lahat ng ito ay hatid sa inyo bilang paglilingkod bayan ng FeedPro ng Pro Natural Feeds Corporation at palatuntunan. Ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, napakarami ng gumagamit ng FeedPro. Ang FeedPro po ay talagang inaano ko sana, talagang maganda po. Yun nga, sabi nila, ang aming baboy, pag kami nag-aalaga, nakaka-90. Sabi ko na kami, nakaka-100 kahit may bagyo. Sa akin po talagang iaano ko na FeedPro talaga. Dahil subok na talaga kasi nakailang feeds na nga po yung inaano namin. Saka sa pagkakarni po, maganda ang karni ng FeedPro. Okay po, hindi po ako masyadong hirap at ang aking po mga alagay talagang mabibigat. Sa FeedPro, nakasisiguro kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Sapagkat ang FeedPro ay walang anumang halong kemikal, hormones at antibiotiko. Ang lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng ating alagaing baboy. At alagaan pa ang baboy sa likas na paraan. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at siguradong walang masamang amoy. Kaya't ano pa ang hinihintay niyo, kabayan? FeedPro na! Ang isusunod po natin, kabayan, sa huling bahagi ng ating palatuntunan ay ang hinahanap-hanap na mga bilihing pambahay, pangnegosyo sa mga lungsod tulad ng Vigan sa Ilocos Sur. Mamaya, pagkalipas lamang ng ilang paalala. Alam po ninyo, kabayan, bukod sa mga matulaing pook at nakakahalinang tanawin at mga bayan-bayan sa lalawigan ng Ilocos Sur, meron din silang mga proyektong tunay na makatawag pansin. Naroroon ang ukol sa produksyon ng mga palayok, tapayan na kung tawagin ay burnay, mga kakaning tulad ng banggit, mga panghiyas sa mga tahanan at tanggapan, mga taniman ng palay, gulay, halamang prutas at marami pang iba. At ang pinagdarayo ng maraming mga taga-ibang panig ng ating kapuluan, mga dayuhan, kabayan, ay ang kanilang mga tiangge na kung saan ay makukuha ang mga produkto ng Ilocos Sur. Jingle Fermato. Okay. Jingle, itong mga produktong ito, saan-saang parte ng Ilocos Sur nang gagaling? Yung mga kumot po sa La Union po. Meron din naman po sa Kamanggaan. Opo. Tapos yung wallet dito po sa May Bantay, mismong tahi po. Yun po. Pero itong mga produktong ito talagang produkto ng Ilocandia.
Yung mga iba po, yung mga iba kasi additional sales lang po. Pero yung produkto talaga dito is yung Abel. And then, Anong ibig sabihin ng Abel? yun po yung kumot. Opo. Yung mga kumot na yan, ano yan? Ginagawa ng factory o mga pamilya ang gumagawa? Yung factory, meron din po dun sa Kamanggaan po, pag nadayo na po kayo dun. At dito sa mga binibenta nyo, anong pinaka very popular sa mga namimili at mga dumadayong mga turistang galing po sa ibang panig ng Pilipinas? Abel Iloco po. Yung kumot. Opo. Ano ba ang katangian? Ano ba ang maganda sa Abel kumot ng Ilocos? Malamig po siya, hindi po siya mainit. Kumot siya pero hindi siya hindi lang siya simpleng kumot. Kakaibang kumot siya talaga. Tapos sabi nila, cotton daw ito? Opo. At baka naman kapag bumili kami ng kumot dito, king size, queen size, pag uwi namin at nalaban, baka parang lampi na ng bata. Hindi naman po, stays lang siya sa size. So, hindi po. Ibig sabihin, hindi kumukupas, hindi nagsishrink, hindi lumili. Hindi, tumatagal, kumakapal, lumalambot. Totoo ba yun? Kasi narinig ko na yun. Habang tumatagal daw, kumakapal yung kumot. Opo. Ganun. Kumakapal dahil sa dumi. O kaya naman, kasi umuurong. Hindi naman po. Ganon. Ano-anong mga ginagamit na sinuli dito? Saan kinukuha yan? Hindi mo alam, ha? Okay, dito sa mga binebenta nyo rito, gaano karaming mga tao ang nagpupunta rito araw-araw? Pag peak season po, di na po namin mabilang, as in marami po. Siksikan po talaga. At ito lang ba ang pinaka-tiyanggi ninyo rito sa parting ito ng 7? Po, dito meron din naman po sa kabila, pero isang pwesto lang po siya. Ibig sabihin, ito na ang pinaka-sentro ng pinupuntahan ng mga tao. Po. Kasi doon sa kabila, mga banga, mga tapayan, mga burnay. Dito naman mga binibiling kagaya. Sa souvenirs. Opo. At taga saan ang Fermato? Vegan po. Vegan, Ilocos Sur. Okay, si Jingle. Anong talagang tunay mong pangalan aside from Jingle? Jingle po talaga. Jingle po. Okay, si Jingle Fermato, kabayan, na tinungo po natin at nakausap tungkol po dito sa mga bagay na may kaugnayan po sa mga naibebenta po nila na dinayo po ng ating palatuntunang ating alamin. At makikita po ninyo ang kagandahan po ng nasabing lugar. Dayuhin po ninyo, marami kayong makukuhang medyo maganda at hindi lang medyo kundi tunay na maganda at kapaki-pakinabang na mga produkto ng Ilocandia, kabayan. Kabayan, ang tiangge sa vegan ay isa lamang sa mga pinagdarayo sa lalawigan ng Ilocos Sur. Naroroon ang iba't ibang mga produktong hanap ng maraming Pilipino. Mula sa pottery hanggang sa mga gamit sa bahay, matatagpuan sa Ilocos Sur at bukod tangi sa lungsod ng vegan. Okay, kabayan, ito po naman ang inyong lingkod ka Jerry Geronimo sa ating palatuntunang ating alamin nagsasabing ang larangan ng pananakahan, pangisdaan, mga palatuntunang pangkabuhayan, pati na po ang mga kahoy na pangkamot sa likod, kabayan, ay ating pong pinangangalagaan sa palatuntunang ating alamin. Hanggang sa muli, mabuhay po kayong lahat, kabayan.